Po, sa Mindoro po. Mindoro, Tubili po. Sa Mindoro Occidental, Oriental? Oriental po. Oriental. Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Nandito tayo sa reaction video ni Rob Trip. At meron tayong update dito kay Aling Manang LB sa maltrato ng kanyang amo. At ito, andito na rin ang ating star witness na si Dodong. At binaril din netong si Dodong. At buti na lang nakaligtas si Dodong. At panoorin po natin dito sa ating Senate hearing. At ito na nga ay nirepaso nila Senator Jinggoy Estrada and Tolentino. At panoorin po natin alias Dodong at JM tumistigo na sa Senado, idiniin si Francis Ruiz sa pag-aabuso kay Manang LB. And let's do this. No other further ado. Ngayon ay nakapanumpa. Alin ba si Dodong? Pakitaas ang kamay. Ayun, doon ako nakatingin sa isa kasi naka-diagonal yung nameplate mo. Dodong, pwede mo bang ilahad sa committee ito bagamat makakakuha rin kami ng iyong sinumpa? Ang salaysay, manggagaling sa Philippine National Police. Kung ano talaga yung nangyari nung isang linggo na di umano ay binaril ka, pwedeng ilahad mo yon, saan nangyari, anong oras, at ano siguro sa palagay mong personal na motibo kung bakit ka pinagtangkaan sa iyong buhay. Pakibukas yung mikropono. Wala lang po. Wala naman po. Daw panakot ang ata. Muna kung taga saan ka, saan ka naninirahan ngayon, at saan ka nagmula ngayong umagang ito? Po, sa Mindoro po. Mindoro, Tubili po. Sa Mindoro Occidental, Oriental? Oriental po. Oriental. Hindi Occidental. Ano ba? Pwede mo naman tanggalin yung iyong face mask para magkaintindihan. Ayan. Galing ka na Mindoro at nagtrabaho ka rin ba sa mag-asawang Ruiz? Opo, dati po. Dati. Pero ngayon, saan ka nagtatrabaho? Doon sa Paluan, Tubili po. Saan? Tubili. Ano yan? Barangay? Barangay Paluan. Sa Paluan, bayan ng Paluan. Opo. So, ano yung nangyari no isang linggo na binaril ka? Opo. Ano, panakot lang ata po. Panakot. Hindi ko alam eh. Tinakot ka? Saan ka binaril? Ano oras? Malas na ibi po. Ng umaga, ng gabi? Gabi po. Gabi. Pinasok ka ng Malas na ibi. mga PNP. Namumukan mo ba yung mga pulis na pumasok sa iyong tahanan? Opo. Namumukan mo? Pasok sa bahay po. Opo. Na hindi na ko kilala eh. Pero namumukan mo? Hindi po, nakabonit po. Nakabonet. Ilan silang pumasok sa bahay mo? Isa lang po. Isa lang. Tinutukan ka ba rin o pinutukan ka? Putukan lang po. Buti nakaiwas ka. Tapos papunta ako sa baba, sa likod ng bahay. Sunod sa akin. Putok uli doon sa likod. Paputok sa taas o Opo. sa'yo? Sa baba na, sa taas na po. Hindi tinutok sa'yo? Hindi po. Pero yung unang putok, Sa loob sa bahay po. ikaw ang binaril. Opo. Kilala mo, hindi mo kilala pero anong uri ito ng tao? Mahabang buhok? Maiksing buhok? Hindi na ko kilala po eh. Hindi mo kilala. Hindi na ko kilala mukha. Okay. Nakabunit po. So, hindi mo sasabing PNP yun, Your Honor, ang pumasok sa iyo. Hindi po. Hindi pulis, pwede. Hindi pulis yun. Pulis ba? Hindi naman pulis. O ano? Ano suot? Ano suot? Itim po. Naka-uniforme bang pulis? Hindi po. Itim lang naka-jacket po. Tapos Naka-jacket nakapantalon. We cannot pinpoint if those involved are policemen or former military soldiers.
So, sige, tuloy mo lang. Sabi doon sa bahay, alas 9 ng gabi, sipa ng pinto. Sipa ng pinto, nagulat ako. Sabi sa akin, dito ka palang nakatira eh. Di ka rito naputok sa loob. Sabi ko, ihilang ako. Sundan ko niya. Naputok doon sa likod sa bahay. Tapos takbo ko sa palayan. Sa aming palayan. Sa palayan, Hindi na po. Doon lang sa bomba sa likod ng bahay po. nawala na. May narinig ka sa sakyan na umalis, nag-start, motor, o Wala po. lakad lang. Iwan ko po, hindi ko alam po. Nagtatakbo ka na. Ilang metro o kilometro ang tinakbo mo? Madilim. Malayo po. Sino ang kasama mo sa bahay? Ako lang isa po. Ikaw lang mag-isa? Opo. Ang bahay yun ng bantay doon sa palayan. Opo, sa mga hayop po. Di ba amo mo? Si Reyna po. So, iba yung bahay naman ng amo mo. O iba, may bahay sila doon sa bukid. Anong distansya naman nun? Bahay din. Hindi, anong distansya doon sa tinutulugan mo kung saan ka pinaputukan? Nasa sa loob po. Mga ilang metro ang layo. Narinig kaya nila yung putok? Na malayo lang ang mga bahay po. Ang lapit sa bahay namin po. Malalayo, walang kapitbahay. Wala po. So, ngayon, for the record, gagaya ng sinabi ni Senator Estrada, walang katiyakan kung ano yung bumaril sa iyo. Kung ito ba ay pulis, barangay tanod, o may mga kagalit ka ba doon? Wala po. Mr. Chair, bago nangyari itong pamamaril, no? Meron ka bang alam na banta sa iyong buhay? Wala po. Wala kang kaaway? Meron bang umaaligid sa iyong bahay bago nangyari itong pamamaril? Wala po. Sa yung mga pinagtatrabuhan, meron ka bang mga naging kaaway? Wala po. So sino sa tingin mo ang mastermind nito? Ang gumawa nitong, ang nagplano nitong pamamaril sa iyo? Hindi lang ko alam po eh. Ha? Wala ka alam kung wala kang idea kung sino ang nagplano? Wala man po. Bariling ka? Wala man na naman po eh. Wala ka talagang kaaway? Wala kang banta sa iyong buhay bago itong pamamaril? Panakot lang ata yun eh. Ano po? Panakot lang ata po. Panakot? Bakit? Bakit mo sinabing panakot? Nabigla ako eh. Nabigla? Sabihin na bigla. Ako po. Bigla sa... Nagulat ako eh. Bakit nga po? Ah, Wala ka ba naisip kung sino gumawa nitong pagplanong pagpatay sa iyo? wala po. Pero sigurado ka na talagang gusto kong patayin nung mamang nakabonet? O nananakot lang? Nanakot ng ata po eh. So walang intensyon na bariling ka, na patayin ka? Po. Sa tingin mo walang intensyon na patayin ka? Po. Bakit sa tingin mo tinatakot ka lang? Ewan ko po, bago lang ako doon sa bukid eh. Sino nakakaalam na doon ka nakatira sa bukid? Ewan ko po, hindi na ko alam. Na gabi pala sila doon. Meron ka bang pinagsabihan na doon ako titira sa bukid? Opo. Meron ka bang pinagsabihan? Wala po. Meron ba nakakaalam sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, sa Wala. mga kapwa pinagtatrabuhan mo? Wala naman akong mag-anak po eh. Ha? Wala na akong mag-anak. Wala kang kamag-anak. So sa tingin mo talagang sa sarili mong opinion na talagang tinatakot ka lang, hindi talagang papatayin ka. Opo. Hmm? Na may bala na kuan eh. Wala na napapunta sa bahay eh. Ano po? Hindi naman napapunta sa bahay. Hindi, Ellen? Hindi napapunta na sa bahay yung may tao sa bahay eh. Wala naman nakapasok. Puro naman may bakod.
tuluyan mo, wala naman talaga nakapasok doon. Wala po. Nagulat ka lang, may nakapasok. Sabi mo, sinipa yung pinto, di napasok ka. Iwan ko po di nadadaan. Hindi ko alam lang. Di mo alam kung saan dumaan. Opo. Walang aso doon, walang nanonood ka raw ng TV, sabi. Opo. May kaso ka na ba dati sa kapulisan with the permission of Senator Estrada? Wala po. Wala kang kaso, wala kang hindi ka na kasuhan. Saan ka dati nakatira bago dyan sa amo mong yan? Pero po, nagtrabaho kami po sa Ilacapran. Sino ang Franz? From Lois. Franz Ruiz. Doon kami nagtrabaho po. Anong bayan yon? Apo. Anong bayan yung pinagtatrabahuhan mo dati kina Franz Ruiz? Sa Mamburao po. Mamburao. Tapos ito ngayon, kung saan ka pinaputukan, ay Paluan. Opo. Lumipat ka na ng bayan. Opo. So, nabanggit mo kanina, nagtrabaho ka kina Franz Ruiz. Ganun katagal ka nagtrabaho doon? Kuha lang ako rin po. Isang taon lang ata ko doon po. Isang taon. So, nung nagtrabaho kina, yung mag-asawa na Ruiz, ang pinasukan mo, anong trabaho mo doon? Sa mga gulayan po. Gulayan. Opo. Ikaw ang naghahakot, nagtatanim mo, ano? Hindi po. Nagtatabas. Kami nagkuha na baba ng mga gulay sa Palengke. palengke po. Ayun. So, nagtrabaho ka. Nung nagtrabaho ka sa mag-asawang Ruiz sa Mamburao, may nakakilala ka bang LB Vergara? Opo. Ano ibig sabihin nakilala mo? Nakasama mo sa trabaho? Opo. Kasama namin trabaho yon. Ha? Kasama namin trabaho. Kasama mo sa trabaho. Ibig sabihin, isang bahay lang ang tinitira nyo. Opo. Araw-araw nakikita mo siya. Araw-araw po. Araw-araw nakikita mo. At doon sa mahigit isang taon ka kamong nagtrabaho doon sa mag-asawang Ruiz, nung unang punta mo doon, sino nauna sa inyo nung LB Vergara? Ikaw o siya? Yeah po. Nauna siya. Opo. Tinatnan mo na lang. Ha? Inabutan mo na lang siya doon. Opo. Ayun. Nung inabutan mo siya doon, nauna siya, hindi mo alam kung gano'ng katagal. Nakakita pa siya noon? Opo. Yung dalawang mata, nakakita pa. Opo. Ayun. Tapos, nung umalis ka, nakakita pa siya? Ikita ko po. Hindi, yung meron pa siyang paningin, nakakakita pa siya? Mayroon pa po. Nakakita siya po. Siya. Opo. Ilang mata? Dalawa po. Dalawang mata. Hindi pa siya bulag. Hindi pa bulag na masyado po. Hindi pa bulag. Ay, sabihin na hindi pa bulag masyado. Malabo na? Opo. Kaliwa, kanan? Kanan po. Kanan. Pero, nung nandoon ka, meron ka bang pagkakataon na nakitang may nanakit kay LB Vergara? Opo. Nakita mo na may sinaktan. Opo. Sino ang nakita mong nanakit? Si Fran po. Franz. Yung babae. Opo. Paano, with the permission of the chair, Go ahead. paano nanakit si Aling Franz, si Ma'am Franz? Anong ginamit niya? Nanuntok ba? Opo. Nanuntok. Sarili niyang kamao? Ano pa? Nanuntok. May ginamit ba siyang mga instrumento katulad ng kahoy o bakal? Pinukpok sa ulo niya? Opo. Ano nga? Hindi, sabihin niyo sa akin. Tapos po, Sagutin niyo muna yung tanong ko. Anong mga instrumento ginamit niya para ipampukpok sa ulo ni Aling LV? na martilyo po. Martilyo. 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 Opo. Saan pinartilyo? With the indulgence of Senator Estrada. Saan may nartilyo? Sa ulo? Sa mata? Saan? Kuan lang po. Dito lang po sa likod. Sa likod. Oh. Ano pa? Sinuntok pa siya. Sinuntok ko siya po. Sinandok? Sinuntok siya po. Sinuntok? Opo. Saan? Ano parte ng katawan? Sa katawan o mata po. Sa mata? Opo. No, Nino. Fran po. Ng babae? Opo. Ano pa? Anong ginawa mo na? Hindi ka umawat? Hindi ka humingi ng tulong? Hindi mo sinabihan yung amo mo na Franz na, ma'am, tama na po yan. Hindi po. Bakit? Tatakot ako po eh. Ba't ka natakot? Alam mo na minamaltrato yung
kasama mo sa bahay. Balik kami mag-away eh. Wala kang ginawang aksyon. Ulit, Ayaw ko mag-away po eh, kaming dalawa eh. Nipatan eh. Katakot ko eh. Siyempre, bubahay yan eh. Okay. Mang Dodong, ilan taon ka na ba? Mang Dodong, mas matanda pala ako sa'yo. Dodong, ilan taon ka na? Nagiging ng 30 po. 30 anyos ka na. Opo. Okay. Kalahati na edad ko. Gaano kadalas saktan si Aling LV? 30 pa lang. Magabi lang siya po nataktan. Ha? Gabi po. Gaano kadalas mo nakikitang sinasaktan si Aling LV? Diyan kami po eh sa loob sa kusina. O nga, gaano kadalas? Araw-araw ba siya ginugulpe, sinusuntok, minamartilyo? Dalawa po. Anong dalawa? Dalawang gabi po. Araw. Dalawang gabi mo nasaksihan Opo. ang panununtok ni Aling LV o pagmamaltrato kay Aling LV. Dalawang araw lang? Dalawang gabi po eh. Ano, suмкot ka. Alam mo, Dodong, huwag ka matakot at bibigyan ka namin ng seguridad dito. Nandyan mga kapulisan natin. Sige. So, ilahad mo na yung tunay na pangyayari kung ano ang nalalaman mo. Buong nalalaman mo sa pagmamaltrato, sa panununtok, pananakit kay Aling LV ni Ginang France. Meron na yan. Bago ako napasok doon, sinuntok siya. Sinuntok, sipa, tadyak, untog sa CR, sub-sub sa loob ng CR sa duro. Hindi, kasi ulitin mo nga ano. nandun ka rin sa CR, nakita mo? Opo. Malaki ba yung CR? Wala na po. Isa lang CR namin doon po. Malaki. Bukas yung pinto. Ano nangyari? Paano mo nakita naman yun? Nasa CR. Opo. Kita namin doon po sa may kuwan. Bukod sa'yo, sino pa ang nakasaksi nito? Sino nakakita? Ikaw lang o meron pa iba? Wala na po. Wala nang iba. Nung nakikita mong ginugulpi si LB, manang LB, ikaw lang ang nakakita. Wala nang iba? Wala nang ibang kasamahan ka sa trabaho na nakapanood din? Wala po. Ikaw lang. Opo. Meron bang alam ka na insidente na ginulpi rin si manang LB pero wala ka doon, iba naman yung nakakita? Opo. Meron naman ganon. Opo. Sino naman yun nakakita? Iwan ko po. Hindi na ko alam. Siyempre, karmi ako sa bukid eh. Umaga lang ako papunta sa bukid eh. Pero itong pinangyarihan kanina, sinasabi mo may kusina. Anong ginagawa mo doon sa kusina? Doon ba kayo nakain lahat o nakuha ng pagkain? Opo. So gabi-gabi nakuha kayo ng pagkain? Opo. O nakain doon? Doon kami kumain po sa loob. So doon siya binubugbog. Opo. Yung kusina, meron CR. Opo. Eh di marami kayo nakain doon. Ilan ba kayo Marami nagtatrabaho? Dami kami doon po. Marami. So bakit ikaw lang ang nakakita kung marami nagtatrabaho? May nakita na ko siya po eh. Ano? Pakiulit? Nakita na ko siya po. Hindi ko na. Nakita mo siya. Opo. So nung nandun ka, ikaw lang yung nakain doon. Opo. Pero marami kami. Marami. Marami kayo nakain pero ikaw lang nakakita doon sa CR. Opo. Hindi ba siya sumisigaw? Ayaw ko po eh. Ha? Ayaw ko po. Hindi sumisigaw si LB nung sinasaktan siya. Sabi niya, tama na te, tama na te. Oh, hindi naririnig ng iba pang kumakain. Sige naman kakain po eh. Paano ulit? Sige naman nila kumain eh. Sige lang. Naririnig nila. Narinig nila po. Iba. Pero ikaw nakita mo. Opo. Siguro mamaya pag dumating si Manang LB, si mag-asawang Ruiz ay ihilingin ng committee ito, ituro mo kung sino yung Ruiz spouses. I'd like to acknowledge the presence, arrival of Senator Rafi Tulfo, also a member of this committee.
Morning, Your Honor. So ituloy mo. So nakikita mo, pag nakita mo yon, tuloy ka rin kain. Opo. Hindi kayo nag-usap ni LB na, LB, magpatingin tayo sa doktor, samahan kita. Gano'n, wala kayo Wala gano'n. po. Noong nabalitaan na si Manang LB ay nagtangkang tumakas at pumunta sa isang barangay hall, nalaman mo rin ba yon? Hindi po. Hindi mo alam na umalis siya. Opo. Hindi kayo nagkausap. Magkaibigan kayo ni LB? Ibigan lang na karabaho po. Hindi, sabihin, magkakilala kayo doon kasi nakikisabay kayong kumakain, sabay kayo doon sa nagkakarga din siya ng gulay? Hindi po. Hindi. Doon lang sa kusina mo nakikita. Opo. So, nung una mo nakita siya, medyo may bulag na yung kanang mata, yung kaliwang mata, yung kaliwang mata, alin, pakiulit. Yung isang mata nakakita pa, ganun ba? Kita pa po. Noong nagtagal, nung umalis ka na, parehong mata, wala na. Wala na po. Wala. Paano mo nalamang wala na? Wala na po. Magkano ang sweldo mo doon sa mag-asawang Ruiz? Pero mga pasok namin po, 5,000. Ilan? 5,000 po. 5,000. Tapos, ang dagdagan niya ay 1,000. So, 6,000 na. Opo. Tapos, nakasweldo ka naman. Hindi po. Amaran bali-bali namin na mga cellphone po. Hindi ko maintindihan. Panay ang bali mo sa cellphone? Opo. Paano ang bali sa cellphone? Bumili. Pinapautang ka naman. Opo. Pero may listahan yon kung magkano na yun na bali mo. Cellphone lang po. So pag tinuos mo lahat yon, pasok ba doon sa usapan yung sweldo? Yung 6,000, 5,000, yung nakuha mo? Wala po. O hindi ka humingi na, ma'am, batayin niyo ako pasweldoin. Wala po eh. Tinanong mo rin si Manang LB kung nasweldo siya? Hindi na ako sa tanong po. Hindi ka nagtaso, trabaho ka lang, trabaho ka lang. Trabaho lang. Bakit mo naisipang umalis doon sa pinapasukan mong mag-asawang Ruiz? Lakad lang ako po. At siyempre, wala ko kuhan eh. Trabaho lang ka, wala kay Saudi. Walang sahod. Sinaktan ka rin ba? Hindi po. Hindi ka. Pinagsabihan ka ba ng masama? Bawa sinabi ka, Dodong, masama, minura ka ba? Hindi po. So ano ang trato sa'yo? Maayos o hindi? Siya lang nagmamura po. Sino nagmumura? Si Fran po. Yung lalaki, yung asawa, anong pangalan? Si kuhan po, si Jerry po. Minumura ka? Hindi po. Meron ba silang kasamang anak doon sa bahay? Opo. O minumura ka? Hindi po. So hindi ka sinaktan nun? Hindi po. Meron ka bang alam na ibang kasamahan nyo sa bahay na minumura din? Naririnig mo? Hindi po. Hindi, meron ka bang alam na ilan ba kayo nagtatrabaho doon? Marami kami O po. meron bang ibang nabalitaan ka na minamaltrato din, minumura, sinasaktan, bukod kay Manang LB? Iwalan ko po sa iba. Hindi ko alam po eh. Wala ka na, hindi kayo nagkukwentuhan, hindi kayo nag-uusap. Hindi po. Tahimik lang kayo doon. Oo. Mr. Chair. Senator Estrada. Thank you, Mr. Chair. Kasi binasa ko yung sinumpaang salaysay, no? At ang iyong pahayag, nakalagay dito, nakita at nasaksihan ng dalawang mata ko po ang halos araw-araw pong ginagawang pananakit, panggugulpe at pagmamaltrato nila kay LV, lalong-lalo na si Mrs. Ruiz, na walang awa, walang puso, walang kaluluwa at hindi makataong ginagawa niya sa kanya, kagaya ng pagbubugbog, panununtok, paninipa, pagumpog ng ulo ni LV sa CR at Inidoro. Kailan mo unang nasaksihan ang sinasabi mong pananakit, panggugulpit, pangmamaltrato kay LV ng pamilya Ruiz, lalong-lalo na yung kanyang babaeng amo? Mo daw unang nakita. Pero before that, with the indulgence of my colleagues here, pwede ka ba tumayo dito para ituro sa mga miyembro ng komiting ito kung sino yung tinutukoy mo na amo mo na nanakit kay Manang LB? Pwede kang tumayo.
The committee would like to acknowledge the arrival and presence of Senator De La Rosa, also an esteemed member of this committee. Sa kwartong ito, pwede mo bang ituro kung sino yung amo mo? Dalawa o isa na nanakit kay Manang LB? Pwede kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, kung naririto. Nagmamata mo? Pwede ka lumapit. Halika, lumapit ka na lang. Hindi naman eksakto malapit. Pwede mo ba ituro kung sino yung sinasabi mo kanina? Sino dyan? Nanakit kay Manang LB. Mm. Sino? Can you point directly? Please assist. Pwede mong ituro in the presence of the committee members. Sino? The committee secretariat is directed to reflect in the records of these proceedings that alias Dodong has just pointed to a woman resource person whose nameplate indicates Mrs. Franz Garcia Ruiz. Isa lang, Dodong? Isa lang yung tinuro. so siya- Yung nakaputi na babae. Let the records reflect the same. So siya yung sinasabi mong nambubugbog at nanakit kay Aling LV. Tama po ba ako? So katagal. Gaano katagal? Kung sinusubsub yung mukha mo o inuuntog yung ulo mo sa dingding, Yung pong subsub sa bowl, parang 5 minuto po. yung paguntog sa dingding, Wala pong tigil. Hanggang dumugo po yung ulo ko. Yung dumugo na po yung ulo ko, dali-dali po niya binuksan yung gripo at sabi niya, maligo ka na LB, maligo ka na. ganun ka walang hiya, ha? Ha? Walang awat, walang puso. Opo, Kung totoo man ang sinasabi nyo. opo, totoo po. Okay. Estrada, if I may interject. Nung sinusunto ka, meron sing-sing yung amo mo? Wala po. Walang sing-sing. Can we ask Mrs. Franz Garcia Ruiz to please raise her both hands para makita ko lang kung may sing-sing. Wala siyang sing-sing. So, kamao lang talaga. Opo. Salamat. Ang sabi ni Ginang Franz, ikaw daw ang pumapasok sa kwarto ni JM. Hindi po totoo yun. Si JM ito yung isa, no? Isa witness. JM, totoo ba pinapasok ni LV sa kwarto? Hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Ikaw ba may gusto kay LV o vice versa? Wala po. Wala. So pawang kasinungalingan natin sinasabi na hayag ni Ginang Franz sa nakarang pandinig. Apo. Sigurado ka walang hindi ka pumapasok o hindi pumapasok si Aling LV sa kwarto mo? Hindi po. Okay, nung pumasok, kailan ka nagtrabaho kay Aling LV? Ay kay Aling Franz, kay Madam Franz. 2001 po. Ay, 2021. Sino nauna sa inyo ni Manang LV? Si Ate LB po. Nung pumasok ka, ano itsura ni Manang LV? Malibag po eh. Ano? Malibag po. Ano to? Malibag. Madumi. Apo. Malibang. Okay. Siguro ang tinatanong ni ang tutumbukin ni Senator Estrada, yun bang sitwasyon ngayon ni Manang LB at nung unang nakita mo pareho? Nung unang kita ko po sa kanya, may mga sugat-sugat po ang katawan. So naabutan mo, nung bagong pasok ka, naabutan mo na meron mga pasa, Apo. mga sugat Apo. sa kanyang katawan. Anong parte ng katawan? Sa mukha ba? Sa braso ba? Sa binti? Sa mukha po dibdib? tsaka likod? sa leeg. Ha? Sa mukha po tsaka sa leeg tsaka sa Sa kamay. mukha. Pero hindi pa siya bulag nung araw. Hindi pa po. Nakakakita ba siya ng dalawa niya mata? Apo. Totoo? Oo. Okay, hindi ka ba nagtangkang magtanong sa kanya, o Aling LB, bakit ganyan na itsura mo? Bakit malibag? Hindi po. Bakit? Hindi ko pa po ganong kakilala. Nakilala. So nung nagkakilala kayo, hindi kayo nagkwentuhan bakit siya nagkaroon ng sugat na gano'n o mga pasa ng gano'n?
Yun nga po, sabi niya po, binubugbog daw po siya. Anong ginawa mo nung sinasabi? Meron ka bang nasaksihan na pambubugbog ng amo nyo dito kay Aling LV? Meron po. Ikaw mismo? Oo. Mr. Chair, pwede ba kasi Senator Tulfo, Jimboy. recognize. since kausap mo naman itong si JM kasi nakita ko dito sa sinumpang salaysay, isa ka sa mga inutusan. Si Dodong, saan ba si JM? Okay nga, ikaw JM, diba? Opo. Sinumpang salaysay ni Dodong na kasama ka sa inutusan itong si Franz Garcia na saktan si Manang LB, tama? Tama ba Hindi ito? po. Hindi totoo to? Itong nasa, Hindi. Sino pa- Itong salaysay na ito ay salaysay ni Dodong. tama. Dito kasi sa salaysay ni Dodong, ikaw si Dodong ano? Sinabi mo rito na nakita ko, nasaksihan ko din po ng dalawang mata ko, inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LV ang mga kasamahan namin ng mga trabahador na sina Patrick at JM. Ikaw si JM, right? Opo. Tama ba yung sinasabi dito ni Dodong sa kanyang sinumpang salaysay na isa ka sa inuutusan nitong amo na saktan si Manang LV? Inuutosan po ako pero di ko po ginagawa. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Sapukin mo. Oo. Ano sinabi mo sa amo mo? Sabi ko po ayoko puti. O nung umayaw ka sa utos ng amo mo, ano sinabi ng amo mo? Wala naman po. Siguro, Mr. Chair, tanongin ko lang sana si Dodong kung follow-up lang. Dodong, natuloy ba yung pananakit base sa utos ni Mrs. Garcia o hindi? Hindi po. Okay. Thank you. JM. Yung huling tanong ko sa iyo, Patay ng mikropono ni... kailan mo nakitang binugbog si Aling LV ni Madam Franz? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po paggabi. Tuwing gabi. Opo. Araw, walang nangyayari araw. Paano mo nakikita ng binubugbog ni Madam Franz si Aling LV? Pag ano po, yung sarado na po kami. Sarado ng tindahan? Opo. O, paano mo nakikita? Pumapasok ka ba sa bahay? Pupunta po ako ng kusina pag Oo. tutulog na. O, Kita ko po binubugbog po siya. paano siya binubugbog? Pwede mo bang demonstrate? Paano niya binubugbog? Yung, Kunwari ikaw si Aling Franz, si Madam Franz. yung sinisipa-sipa po. Tapos sinasapok yung ulo. Saan niya sinasapok ang ulo? Suntok. Opo. Kamao. Walang instrumento. Walang ibang instrumento. Wala po. Gaano kadalas? Araw-araw? Gabi-gabi? Pag gabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Bakit mainit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Tuwing kailan mainit ang ulo niya? Gabi-gabi? Minsan po, pag ano. So ibig mo sabihin, halos gabi-gabi, sinusuntok niya si Manang LV. Oo. Tama po ba ako? Ha? Opo. Okay. The permission sa Estrada. Hindi ka umawat? Hindi po. Hindi mo sinabihan. Tama na, ate. Hindi po. Bakit hindi ka umawat? Takot po. Natakot ka? Bakit? Baka po madamay po ako. Okay, meron kang unang salaysay. Meron kang unang salaysay sa pulis. Itong salaysay na natanggap ko at binasa ko ay pangalawang salaysay mo na ito. Opo. Yung unang salaysay mo, handwritten, sulat kamay mo. Oo. Tama po ba? Opo. Bakit ka gumawa ng pangalawang salaysay? At binabawi mo yung unang salaysay mo. Kaiba, yung unang salaysay mo, kakaiba doon sa pangalawang salaysay mo na iyong pinirmahan sa CIDG, Mindoro Police, noong September 12. So, bakit magkaiba? Nung una, kang tanong ni Senator Estrada, parang pinagtatanggol mo si Mrs. Franz Ruiz. Yung pangalawa,
Iba na yung sinasabi mo. Yung una bang ginawa mo ay may nagturo sa'yo. Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Perma ka. Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya nung unang salaysay dahil wala kaming kopya rito. Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo? Nailagay ko daw po na si Ate LB napasok po sa kwarto ko. Na Napasok. pumasok si Aling LV sa kwarto mo. Opo. Oh. Tapos, Tsaka po yung naglalagay po nung kalawang sa heater. naglalagay ng kalawang sa Heater. heater. Opo. Oh, tapos, Tapos ako daw po ang sabing may gawa nung pag sa mata niya po. ano, no? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata? Pagsapok po. Pagsapok sa mata, oh. Ano pa? Loko na. Tsaka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng Washing po. washing machine. Oo. Ano pa? Lahat yan ay tinuro siya ni Franz. Opo. Ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok, Opo. pubic hair, sa pagkain. Totoo ba? Siya Hindi. nagdikta nun? Opo. Siya po. Totoo bang meron nilalagay si Aling LV? Wala po. Ano pa? Binayaran ka ba para sabihin yun? Wala po. Walang ano? Wala po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos naisip mo, kaya ka binabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Opo. Tama po ba? Opo. Sige, tuloy mo. Ano pa sinabi ni Franz? Yung yun nga po, paglagay po ng buhok sa mga pagkain. So, hindi totoo na doon sa unang salaysay mo na hindi totoo na sinaktan mo o sinapok mo si LV sa mata. Hindi po. Walang katotohanan. Wala po. Hindi mo kahit kailan pinagbuhatan ng kamay si Aling LV. Yung ano lang po, nung dati po, Paano dati? nung ginamit ni Ate Elbing basahan po ang damit ko. Nung ginawang basahan yung damit mo. Opo. Ano ginawa mo kay Manang LV? Natabig ko lang po yung kanyang ulo sa sobrang inis po. Sa sobrang inis. Opo. Hindi magresulta ng pagkabulag ng kanya mata, yung pagtulak mo, pagtabig mo. Hindi po. Alright. Madam, sir, pwede makasingit ulit. Meron, Tulfo is recognized. thank you, Mr. Chair, sa Senator Estrada. Dito sa sinumpang salaysay ulit ni Dodong sa pang-5 na paragraph, fifth paragraph, sabi rito, nakita ko po nasaksiyan na maraming beses na po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM. Tama ba ito? Accurate ba ito, Dodong? Itong sinumpang salaysay mo? Na nakita mo sumusuka ng dugo si Manang LV dahil sa ginagawa itong Ruiz na ito at mga kasamahan pa ninyo kasama si JM. Dito yan. Tama o mali itong statement mo? Tama po. So ibig sabihin si JM kasama sa nananakit kay Manang LV? Po, hindi ko alam po eh. Hindi, sabi mo kasi rito, nasaksiyan mo maraming beses po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz. Sino tong Patrick na to? Ikaw. So, ang sinasabi ngayon mo, Dodong, si Ruiz, Mrs. Ruiz, and then yan si Patrick, at saka si JM, nasaksiyan mo, nananakit kay Manang LV hanggang sa sumuka siya ng dugo. Hindi to. Accurate ba to o tinutusan ka lang na? Wala lang po. If I may interject, Senator Tulfo, ang nakalagay dito, wala po silang pakialam. Ano ibig sabihin nun? Nandun si Patrick at JM pero wala silang pakialam at patuloy ang ginagawang pananakit sa kanya po. Sino ba kasama ba sa pananakit si JM at si Patrick? Kasama sa pambugbog? Hindi po. Mr. Chair, ewan ko baka nabago na to dahil dito sa number 5, talagang sinasabi niya
sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM po, pero wala po silang pakialam at patuloy lang ginagawang pananakit sa kanya po. So, maaring hindi maganda at mali yung pagkasabi mo rito. Opo. Okay. Sino ang nanakit? Si Fran po. Yung si Patrick at JM, napapanood lang. Opo. Actually, Nanakit din sila. Nanakit din sila kasama? Hindi po. okay. So siguro next time, pag gumagawa po sila ng ganito silang pansalaysay, Mr. Chair, dapat meron silang abogado sa tabi nila. There should be a counsel that telling them na kung ano talaga yung mga dapat nilang sabihin o ma-screen kasi dito baka maipit sila bandang huli. Now, ako po sana pupunta lang saglit doon sa ambush. Di ba? Pinasok yung bahay. Yeah, pero you have the right to ask questions against Senator Tulfo. Pinag-usapan niya kayo na, Dodong, yung tungkol sa binaril ka sa bahay. Pero bago niyan po sana, gusto ko lang malaman ang background itong dalawa. Meron ba silang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? Wala. Wala po yun. So, bakit ang dami yung abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang dami yung abogado. Bakit nakaka-afford kayo ng napakaraming abogado? Mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre. Hindi po, may bayad po. Ang aming, may bayad din po. Okay. Magkano bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung... 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin. Sinabi mo nung nakarang patinig, 10,000 lang. 10,000 po ang tuwing hearing po. Ha? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinangutangan po namin yun para lang Pinautang kami. nyo? Talaga lang ha? Totoo po. Sige. Mamaya ka. Are you going to direct the questions to Dodong sa pagbaril? O? Yes, sana po. Pero kunting tanong lang muna dito sa... Gusto ko lang makuha yung background itong dalawa kasi kung ano sila persons of interest doon po sa pagpasok sa bahay Go ahead. nitong witness. Ang gusto ko lang sanang malaman kung pwede tayong mag-hire ng private detective para kalkalin ang background nitong mag-asawa. Malay natin baka meron silang kamag-anak na pulis o dating pulis o militar, dating militar o NPA. Kasi hindi naman siguro aambusin ito nang walang dahilan, nang walang nag-utos. So kayo po ang primary suspect. Alam niyo po yan, ano po? Or person of interest. Kasi pag 1+1 mo, di ba? Nagtitistigo sila laban sa inyo and then bigla siyang inambos. Tama. So ngayon, nagpa-file mo ba kayo ng income tax sa BIR? Opo, Your Honor. Magkano po yung income tax na pinile nyo nung last year? Bagatanda, Your Honor. Hindi mo malalaman. Dapat alam mo yun kung magkano. Hindi ko po bagatanda kasi may bookkeeper po kami na nagagawa. May bookkeeper kayo. Po. Okay, saan probinsya po kayo? Occidental Mindoro po. Okay, may kamag-anak ko ba kayo sa PNP o military? Wala po. NPA? Wala po. Riding in tandem? Wala po. Wala. Okay, sige. Sa mga drug lord? Wala po lalo, Your Honor. Drug lord? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chair, with the permission of Senator Tolpo, Nice. hindi naman ibig sabihin na porque wala kang relative sa police, wala kang relative sa NPA, wala kang relative sa mga masasamang tao, hindi mo na pwedeng ipapatay si Dudong. It doesn't follow always. Kung makabayad ka ng abogado na 100,000 sa probinsya, ang buhay ng ordinaryong tao nasa mga 10,000, 20,000 lang, patay ka na kung mag-hire ka ng hard killer. Kaya nga, sabi ko, ang naiisip natin na napakamura ang buhay sa probinsya. Madali ka mamatay anytime. Lalong-lalo na pag mayaman yung kalaban mo. Ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Kaya
with the permission of Senator Tulfo sana, tanungin ko sana itong... Mr. Chair, pwede mabilis lang. Kaya ako nasabi yan, Mr. Chair, dahil sa experience ko, maraming beses na nagreklamo sa akin na sinasaktan ang isang ordinaryong mamamayan kahit na walang pera yung suspect dahil may mga kamag-anak na sa PNP, pasensya na sa PNP, pasintabi, may kamag-anak sa military. Marami ako na-enkwentro ganong kaso. Kaya nga yun ang tanong ko at kung napansin nyo, tinatanong ko din kanyang income tax. Kasi maaari nga wala siyang kamag-anak sa PNP o sa military na pwede niyang utusan, hingan ng pabor, gumastos siya ng pera. So yun kaya dalawa yung tanong ko diba? So kung walang kamag-anak doon sa mga nabanggit ko na grupo, organisasyon, so maaari nagbayad ka ng pera. Yun. Kasi nga, paano ka nga naman maka-afford ng napakaraming abogado at 200,000 sabi mo yung fee kung wala ka talagang pera. Now, ang tanong, yung trabaho niyo po, sa hindi ko naman minamaliit, nagtitinda po kayo ng vegetables sa palengke. Tama? Vendor? Opo, Your Honor. Tapos nagde-deliver po kami ng mga gulay sa mga bayan. Sa mga bayan. Opo. So, aside from that, meron pa ba kayong extra income? May karnihan po kami sa tindahan ng karne. Okay, so meron kayong karnihan, meron kayong gulayan, tapos nag-deliver kayo. So, ibig sabihin, kung ganun yung negosyo nyo, talagang may sinabi kayo. Tama lang po, nangungutang pa rin. Di pa rin sapat. No, may sinabi kayo pag ganun. So, doon tumutugma yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na meron kayong kakayahan magbayad. Yun So, ibabalik ko sana sa PNP, nung pinuntahan niyo po yung bahay nung sa ambush. So meron po kayong mga casing na recover. Na ginawa niyo na po ng ballistics. Meron po kayo nakuha mga fingerprints. Sir, nung gabi ng 12, sir, 9 p.m. So doon po nangyari yung krimen na pamamaril kay Dodong. Opo. So wala na process po ng ating forensic team ng Occidental Mindoro yung area, wala pong nakitang slag na recover po doon. Walang slug? Wala ring cartridge cases, wala po. Walang cartridge. Kasi sabi nagpaputok daw, pataas ba, pababa? According po sa kanyang statement, sir, is pababa yung putok sa kanya. Ilang putok daw po? 2 daw, sir. 2? Saan po tumama daw yung 2 putok? Sabi niya, sir, is pababa. Kaya nga po sa sahig? Sana, sir, kaya lang nung pre-process nga ng ating Kaya nga po sa sahig ba? Dodong, nung nagpaputok, saan ba yung pinaputok sa sahig, sa dingding? Sahig po. Sahig. Ano yung sahig? Semento, tabla? Simento po, tapos may kwayan Okay. sa baba. Okay, chinek nyo ba yung semento kawayan kung meron tama ng bala? Alright guys, yan ang ating alias Dodong at JM tumistigo na sa Senado. Idinidiin si Franz Ruiz sa pag-aabuso kay Manang LB. Marami palang witness to at kayang bayaran ng mga abogado. At susundan po natin ang mga imbestiga ni Senator Rapi Tulfo at ni Senator Bato at Tolentino at ni Senator Jinggoy Estrada. At dapat makulong at ito ang ating road trip reaction video. And thank you guys and peace out.